Good day, everyone. Today, we're going to discuss the marketing plan. Actually, I already discussed this format, but today, I'm going to show you sample. Pero, wag niyo po siyang gagayahin ng sobra, ha? Dapat ito ay guidelines lang ninyo. But you need to create your own dahil depende to kung ano yung klase ng business ninyo. Okay? So, itong sample na ipapakita ko ay advertising plan. So, yung sa inyo naman ay marketing plan. More or less, halos magka-related sila. Iba nga lang yung content nila and then yung iba minsan may other terms silang ginagamit. But don't be confused. So now, I'm going to tackle ito sa analysis of competitors. Ayan. Tapos ito yung mga market segmentation. So, I will give you example. Ayan. So, like for example dito, sa analysis of the competition. Yan. Ito yung example nun. Dito, as you can see, ang ginamit nila is direct competitors na word at saka indirect competitor. Pero dito, ang ginamit ay primary competition at saka secondary competitor. So, meaning ng primary, sila yung mga direct. Kapag ka naman secondary, sila yung mga indirect. And na-explain ko na rin yan. Balikan nyo yung una kong video. Ano yung pinagkaiba ng indirect at saka direct, okay? So, etong format pa rin na to ang susundin, yung sa marketing plan natin. Okay? So, kagaya niyan, ang business nila ay coffee shop. So, sino ba yung mga primary competitors nila? So, yung mga business na halos same inline sila. So, inilalagay lang nila dyan, kaunting explanation, then ano yung brand, ano yung description, brand ulit, ano yung description. As many as possible, no? And then dito naman sa secondary competitors or competition, yan, ilalagay din nila ano yung brand, ano yung description. So, ganun lang yung gagawin ninyo para dito sa part na to. Sa analysis of the competition, you need to analyze sino ba yung mga kakompetensya. Depende sa linya ng business ninyo. Okay? So, ganun yung sample ng analysis of competition. Okay, next, pasok naman tayo dito sa market segmentation. Ano ba yung ilalagay sa location? Ano ba yung ilalagay sa demographic, etc. So, ito naman yung example. Pakita ko na rin pala sa inyo yung example nung sa isa pang paper. Credit to Sir Bulyo ng RC kasi sa kanila galing tong paper na to, no? Buti na lang at pinahiram nila tayo. Ayan. Ito naman, competitors, ayan. Ganun din, primary and then secondary. Pero sa inyo, dahil marketing plan kayo, ang gagamitin nyo na word ay ito. Direct competitors at saka indirect competitors. Ito kasi yung nasa format natin, okay? So, yan. Nilagay din nila ano-ano yung mga competitors nila. Okay? Pero mas maganda tong format na isa. Naka-indicate yung pangalan, then ano yung description. Para at least the reader have an idea, ano ba yung description or ano ba yung tipo ng business na yon ng competitors na sinasabi mo. Okay? Then, next is, ayan, so proceed na tayo dito sa market segmentation. Ito naman yung sample niya. Target market na agad yung nilagay dito, pero almost same lang din yun ang pwede nyo ilagay dito sa market segmentation. Ayan, dito, okay? Kagaya niyan, sa demographic profile, ayan, nakalagay dito, demographic. Ayan. Ito yung mga pwede nyo ilagay, age. Example, kagaya nito, yung business nila is coffee shop. So, the recommended age for consumer is age 12, between 12 years old daw hanggang 60 years old. Without problem sa health condition and can purchase and consume the product. So, ganun yung inilagay nila. Kumbaga, ilalagay nyo dito, anong bracketing ng age yung gusto nyong maging target market. O, bigyan ko pa kayo ng isang example. Example, ito, si Nuggets. Kasi ito pambata. That's why ang nilagay nila dito, ang target market nila na consumer ay age 4 years old above. Okay? So again, ang product, magkakaiba ng target market, depende kung ano yung, ang company magkakaiba ng target market, depende kung ano yung product nila. Okay? O ayan. Tapos, nilagay din nila dito yung, ayan, about the age, about the income, occupation,
Eto sa atin, sa marketing plan, nakaseparate yung location. So, i-separate nyo na lang. Pero again, dapat mas mahaba yung explanation about sa location. You need to elaborate ano ba yung, sino yung target market ninyo, saang location. Okay? So, next is yung psychographic. Ayan. Nilagay nila dyan yung lifestyle. Ayan. So, sabi dito, kapag daw etong sa Nagi Bites, based on the Nagi snacks, review most customers like healthy lifestyle with the family also having up money since it's hard to save money these days. But again, you need to elaborate pa ng mas maganda explanation. Ano yung lifestyle na gusto ninyo para sa target market ninyo, no? Eto naman, coffee shop siya. So, they check na people who love coffee often drink a hobby coffee, becomes their stress reliever, boost their energy, and ayan. So, basahin nyo na lang din yung ibang information, no? So, yan yung mga example dito sa part na to. Okay, so, yun, that's all lang for today, and I will upload na lang din another video para mabigyan ko pa kayo ulit na example, okay? Thank you so much. Bye!